Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Just taking my short break. Kumusta na kayo dyan? At ito. Sabi nga nila, another day, another dollar. So, just taking my short break. Kumusta na kayo? Sana nasa mabuti ko yung kalagayan. Shoutout sa mga bratiros nandyan sa Hong Kong. At ingat ka dyan. Mabuhay kayo. At ang ating hinahangaan na hindi lang hinahangaan, nirespeto na Pastor Kibuloy na ating ipanalangin. Sana nasa mabuti siyang kalagayan at malusog. At siya po'y naman natin na nakaraang buwan or ilang buwan na siya po ay ginigipit. Obvious, diba po? Ginigipit. Kanta tayo. Sorry po. At ano-ano lang binabintang sa kanya. Andoon yung mga witness nakatakip. Balikan lang natin yung mga nakaraang Senate inquiry dyan sa Senado. Senate inquiry nga. And so, nandoon yung mga witness saan kinuha o sinong may pakana doon, sino nag-organize doon, at ang galing ng nag-organize doon kasi yung mga pangalan ay alias. Paano paniwalaan ng korte kung alias ang pangalan? Nakatakip pa yung mukha. So, kaya ko to binanggit kasi part ng topic to ngayon. Topic ngayon ay maghayag o patuloy magingay ang ating maisog para sa kanilang hinaing. Maghayag lang ha, pero hindi maghasik. Dahil ang ano nila ay magbigay ng kapayapaan, katahimikan ang kanilang rally. Dahil yun ang meaning ng TAPS ay transparency, accountability, and peace and security. Eksakto ha. Yung ano natin, channel natin, safety and security vlog. So, thank you. Thank you, Maisog. Thank you. At ika nga, hindi natin hayaan ng ating bansa ay magkaroon ng alitan sa mga kapitbahay nating sa ibang bansa. Lalo sa China. At hindi ba obvious? Lahat ng product natin doon sa China, lahat, pangalanan mo. Kahit siguro kinakain yung noodles dyan, pagaling sa China. Kahit siguro yung sinusuot yung chinelas, galing sa China. Tayong tayong bansa natin ano pa, siya pa yung ma-pride, kumbaga, magkakaroon ng hindi magandang reaction sa alitan dyan sa China Sea. So, ating ipanalangin. Kaya po tayo. Bangko, bakwan, strawberry. Sa gabi, prutas lang po kinakain natin.
Sa umaga, dala ko ng breakfast ngayon sa umaga. Kain tayo ng fried chicken. Fried chicken tsaka manok. Manok. At kakanin. Fried chicken ha, hindi yung ma-fried na tulad ng ano bang ma-fried dyan? Diyan, nangyari sa QGC. Sino pang hindi nagsalita dyan? Hindi, kung sino hindi magsalita, hindi, or kung merong dahilan, maganda dahilan, or may pride. Pero hindi na, tanong lang naman yun. Alam, mahal yung pride. Lalo pag lagyan mo ng chicken, lalo fried chicken. Alright? So, kaya ito, para pag-usapan natin saglit lang to. Kasi, nakakatuwang pakinggan na kung saan bansa na mayroong rally ng maisog rally. At panalangin natin yung mga kanilang mga staff ng maisog, lalo na doon sa mga organizer. At panalangin natin kanilang safety and security at yung health nila. Di ba? Kung wala sila, sinong maghayag, sinong mag-ingay? Wala naman diyang, hindi ba na kinukuha yung mga balita dyan na mahalagang balita na ipapaalam sa mamayang Pilipino. Hindi man kinukuha ng mainstream media. Nag-iisa lang yung SMNI lang. Tsaka mga vlogger na patuloy na nag-rest na ang kanilang sinasakripisyo ang kanilang oras, kanilang buhay. Biro mo, ano ang kanilang diyan, kalagayan diyan. Hirap maghayag ka o remind ka sa mga politician na or sa government administration na ganito nangyari sa bansa. Hirap, nakakatakot. Baka sa balang araw magtanong ka lang ng anong ulam mo. Naku, makakasuhan ka na. Paano ka na? Problema ka na. Yung palang yun lang, baka balang araw darating sa punto na tanungin mo lang, ang tawag ito, tanungin kung saan ang punta mo or anong schedule ng meeting. Baka magkaroon ka ng problema sa administration o sino man yung mga political personnel or mga dyan, department dyan. Baka ingat-ingat lang sa magtanong, ha. Basta tanungin mo lang kung baka bago magtanong, bago magtanong, ganito, para hindi siya magulat ba, para hindi siya magalit ba, para hindi ka mamoblema. Bago magtanong, tanungin mo muna, sir, pwede magtanong? Pwede magtanong, sir? So, ganito, ang ating seryoso na tayo. Ang ating panalangin, si Pastor Kibuloy, na magkaroon siya ng lakas ng loob, spiritually, emotionally, and physically. Ika nga, palagay ko tulad sa aking video na kahit hindi ako member ng QGC, pero nakaka-touch yung kanyang generosity, ang kanyang ginawa, lahat, pangalanan mo, lahat ng kanyang ginawa sa bansa. Kaya ako sinabing bansa, kasi hindi lingid sa lahat, daming tinulungan ang mahirap.
bansa, sabi kong bansa kasi buong bansa na parang ano na ata eh, all over the world ata kasi lahat ng aron siyang church sa labas ng bansa may tinutulungan sa doon. Nandun na talaga sa kanyang passion, sa kanyang puso na talaga na tumulong. Kaya pupray natin. Pray natin. Bigyan siya ng kasiguraduhan, ang kanyang kanyang health at security. Emotionally, spiritually. Spiritually, hindi question yan. Emotionally, pupray natin sa kanya. Okay? Tsaka yung uli, ang panalangin natin yung nangyari incident dyan sa Kingdom Jesus Christ KOJC compound na 4 na lugar sabay-sabay walang awang sisira ang gate, pinapasok na walang katuwiran, walang dahilan. Alam ng lahat na ang pakay nila doon ay mag-reserve na ng warrant of arrest. Anong ginawa? Inalughog, inalungkat, at in-intimidate at binabastos ang church ng KOJC. Ang meron lang sila is warrant of arrest document. Wala silang search warrant. Ang ginawa nila pag pumupunta, pinapasok na puwersang pinasok ang KOJC compound. Diba nakakatakot ngayon? 2 batalyon ha? 2 batalyon. Yan ang kinaunahang history sa buong mundo, kung hindi ako nagkamali, na 2 batalyon sumugod sa church at walang respeto na walang respeto talaga kasi pupunta ka pa naman sa bahay simbahan at ganun ang gawin ninyo. Law enforcement pa natin. Paano na ngayon yung na-trauma, mga bata? Sana pag-pray na rin natin na makarecover ka agad. Meron pang namatay doon, no? Na trauma. Merong na stress namatay. Hindi na kumain. Pag-pray natin yung mga family. Di ba? So hanggang sa muli, si TG Vlog, harapin na matapos yung break natin. Thank you po na.